Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 Peter chapter 5, verse 9. Huwag kayong matatakot sa Kanya. Ang tinutukoy po dito ay ang dyablo. At magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Establish yourself in the faith. Napakahalaga po na tayo ma-establish sa pananampalataya. Kasi po sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, gayon din naman ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. So, yung pananampalataya po pala nating taglay-taglay ngayon, napaka-precious po niyan. Kaya no wonder si Apostle Paul, sa Colossians chapter 2 verse 7, ang sabi niya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Yan ang advice niya sa mga believers. Na dapat i-establish natin yung ating buhay sa pananampalataya. Kaya maintindihan nyo na po na sa buhay na ito hindi natin maiiwasan ang makaranas ng mga problema. Yun po ang binabanggit dito sa text natin sa 1 Peter chapter 5 verse 9. Lalo na po yung crisis na pinagdadaanan ng buong mundo ngayon. Hindi tayo exempted dyan. Malinaw po na sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 9. Pero pwede tayong lumaban sa buhay na ito ng may pananampalataya. At napakahalaga po nun. At ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 10, kung gagawin natin yun, sabi diyan, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. So, patuloy lang pala tayo mga kapatid. Huwag tayong aayaw sa buhay na ito. Kailangan makipaglaban tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Maging matibay tayo at maging matatag sa pamamagitan ng pananampalataya kasi napakaganda po pala ng promise ng Lord sa 1 Peter chapter 5 verse 10 na ang Diyos mismo na nagbibigay ng pagpapala, ang magbibigay sa atin ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, isang pundasyong di matitinag. Nahuhubog po pala tayo sa panahon ng mga problema, pagsubok at maging ng krisis. At sabi nga totoo ba Pastor yung Matthew chapter 5 verse 3 na yung sinasabing, blessed are the poor in the spirit. Dati-rati rin po napaisip ako Kasi ano nga bang meron sa mga mahihirap? Bakit sinasabi ng Biblia na mapalad sila? Nung ininterpret ko po yan, ang linaw-linaw naman pala na totoo, mapalad talaga yung mga mahihirap. Kung sila po ay mananampalataya sa Diyos. So, hindi lamang puro in the spirit ang may sasabi natin na mapapalad. Maski tayo na lumaki sa hirap, mapalad tayo kung tayo ay mananampalataya sa Diyos. Di ba marami sa atin na ipinanganak naman na walang-wala, no? Mapalad yung mga ipinanganak na meron na sila, no? Yung may kaya na, yung meron ng pagsisimulan. Pero karamihan sa atin talaga nagsimula sa wala. Ipinanganak sa mahirap na pamilya, nagtiis, At marami sa atin talaga kumbaga nasanay, nasabak sa buhay na mahirap, Kaya nung ako hindi pa Christian, naisip ko unfair ba ang Diyos? Bakit yung ibang tao pinanganak na may kaya? Kumbaga meron na silang pagsisimulan. At nagtatanong ako sa aking isipan, bakit ganoon kami? Napakahirap namin. So, alam niyo po, hindi po unfair ang Diyos. Kasi, alam ng Diyos, lahat ng tao may kakayahang
manampalataya. Ano po? Kahit yung walang paa, yung walang kamay, ano po? Maging yung mga bedridden, yung mga may sakit, yung hindi na makabangon, may kakayahan pa rin na manampalataya yung mga taong yun. Kaya pansinin nyo, ano po, even in our salvation, anong nire-require ng Lord? Pananampalataya. Kasi lahat ng tao kayang manampalataya. Kaya uulitin ko, tayong mga mahihirap o sabihin na natin dumaan sa kahirapan, madali sa atin natutong manampalataya. Ano po? Dahil wala tayong inaasahan, kundi ang Diyos lamang. Kasi malinaw po sa Biblia ang pananampalataya ang pinagsisimulan ng lahat. Sabi sa Hebrews 11:3, dahil sa pananampalataya na uunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So malinaw naman pala, lahat nagsimula sa wala, nanggaling sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya na uunawaan natin ito. Kaya huwag kang matakot magsimula sa wala, kapatid. Huwag kang matakot kung may krisis man tayong pinagdadaanan ngayon, may problema kang pinagdadaanan ngayon. Ang mahalaga, kapatid, patatagin mo ang iyong pananampalataya. Yun po ang pinapayo ng Biblia. At ang sabi diyan, ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng pagpapala ang magbibigay sa iyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob. I-restore ka ng Diyos at isang pundasyong di matitinan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. At sisimulan namin ang linggong ito na pinatatatag ang aming pananampalataya. Habang ang mundo ay papasama ng papasama, turuan mo kaming mga believers na patatagin ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.